Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayoy binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpamalibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang puso ng kirigma ng mga unang Kristiyano. Ito ay ang pagpapahayag ng pagliligtas ng Diyos sa pagtatagumpay ni Jesus laban sa kamatayan. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea, nagsimula sa Galilea, nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinaghihirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay, pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom, pagkatapos muling nabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat manalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, tayong mga Kristiyano ngayon ay nabubuhay na bilang mga bagong nilalang na tapat sa kanilang pananalig sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihang napaaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pangpaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa. Ngunit hindi sa pamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Purihin si Hesu Kristo, hain para sa tao, nagligtas na kordero nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan, anghel na malinaw, kumot at kasuutan. Buhay si Kristong pag-asa, pupunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang buhay, buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Sumainyo ang Panginoon. Maiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila,
Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang makayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang makayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama na makayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Yung mga may upuan dito sa gitna, pasok po kayo dito sa unahan. Bitbitin po ninyo yung inyong upuan para yung mga nasa likod ay makapasok din po. Dalhin po ninyo yung inyong upuan dito sa unahan. Yung mga nasa likod, pwede po tayong tumayo dyan po sa gitna. Pasok po kayo. Pasok po tayo. Oy, pasok po tayo, te. Te, pasok po tayo dito sa gitna. Para yung mga nasa likod ay makapasok pa rin at makasama natin sa pagdiriwang ng banal na misa. Muli, magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng Happy Easter. Dito po sa lector, dagdagan po natin yung uupo. Dito po, pwede pong umupo pa po dito sa unahan. Yung bag po ninyo, alisin sa upuan para yung mga tao, yung mga kapatid natin na walang maupuan ay makaupo po. Sa umagang ito, muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang banal na misa. Tayo ay nagagalak, tayo ay natutuwa, tayo ay masayang-masaya dahil ang ating Panginoon ay muling nabuhay. Pagkatapos ng kaniyang mga matinding paghihirap at pagpapakasakit, higit sa lahat ang kaniyang karumal-dumal na kamatayan, dinaig niya ang mga ito sa pamagitan ng kaniyang muling pagkabuhay. Kaya karapat-dapat lamang na tayo ay magsaya, tayo ay magalak, upang ang ating Panginoon na makapangyarihan at punong-puno ng pagmamahal ay ating papurihan at pasalamatan. At ang unang natuwa at ang unang nagalak sa kaniyang muling pagkabuhay ay walang iba kundi ang kaniyang minamahal na ina. Sa kaniyang muling pagkabuhay, sa kaniyang mahal na ina, una siyang nagpakita. Dito makita natin kung gaano kamahal ni Jesus ang mahal na Berhen. Talagang labis-labis at sobra-sobra ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus
sa kaniyang mahal na ina, ang Birhen Maria. Siyempre, nakita naman natin at narinig sa mga pagbasa kung paano naramdaman ang pagpakasakit ng mahal na Birhen dahil sa mga pagpapakasakit ng kanyang minamahal na anak. Kapag ang isang anak ay nakaranas ng mga matitinding paghihirap, isa sa mga nagdudurugo na puso ay walang iba kundi ang ina. Hindi kayang tiisin na tingnan lamang ng isang nanay ang mga paghihirap ng kaniyang anak. Karanasan po iyan ng mga maraming nanay na narito ngayon. Kaunting lagnat lang ng anak ay hindi na mapakali ang isang nanay. Kaunting dapa lang kasi nagsisimula pa lang matutong lumakad ang anak kapag nakitang nadapa, hindi matiis ng nanay, natitingnan lang ang pagkadapa ng anak ay agad-agad siyang tumatakbo upang hawakan at pabangunin muli ang nadapang anak. Kapag mayroong isang anak na nagtitiis at nahihirapan sa kanyang buhay, isa sa mga nasasaktan ay walang iba kundi ang isang ina. At gawin ng isang nanay ang lahat para sa kanyang anak. Bahala nang maghirap ang nanay na ito, basta ang kanyang anak ay hindi lang at ganun ang nasa puso ng ating mahal na ina, ang Birhen Maria. Nakita natin sa pelikulang The Passion of Christ kung paanong nagdurugo at namimighati ang puso ng mahal na Birhen Maria habang tinitingnan ang kanyang minamahal na anak na nakaranas ng mga mapatinding pagsubok at pahirap sa kanyang buhay. At ang mahal na Birhen ay hindi niya iniwanan si Jesus. Mga best friend ni Jesus, iniwanan siya. Yung mga pinagaling niya, sumigaw na siya'y ipako sa krus. Yung mga taong tinulungan niya ay wala nung siya ay naghihirap. Subalit sa gitna ng kaniyang paghihirap, walang ibang totoong dumamay sa kanya, kundi ang kaniyang minamahal na ina, ang Birhen Maria. At ang pagmamahal ng mahal na Birhen ay damang-dama ni Jesus. Alam niya na lungkot ang kanyang minamahal na nanay. Alam niyang namimighati at nagdudurugo ang puso ng kaniyang mahal na ina. Kaya siyempre, ang unan niyang binalitaan at pinakaitaan na siya'y muling nabuhay, na nadaig niya ang lahat ng mga paghihirap at ang kamatayan, ay ang kaniyang nanay sa pamagitan ng kaniyang pagsalubong sa kaniyang ina. Para bagang sinasabi ni Jesus sa mahal na Birhen, heto na ako. Ako'y nanaig sa gitna ng mga pagsubok, kahirapan at kamatayan. Ako'y muling nabuhay.
At syempre, pagkakita ng mahal na ina na si Jesus ay muling nabuhay, siya'y unang nagalak at natuwa. Nawala ang kanyang lungkot, nawala ang kanyang pigati, at napalitan ng kagalakan at tuwa sa kanyang puso, sa kanyang buhay, dahil ang kanyang minamahal na anak ay muling nabuhay. Mga minamahal na kapatid, sa umagang ito, samahan natin ang mahal na Berhen ng may kagalakan at tuwa. Pinaalalahanan tayo ng mahal na Berhen na anuman ang mangyari sa ating buhay, anumang matinding pagsubok na dumating sa ating buhay, ay huwag na huwag nating iiwanan ang Panginoon. Anumang mga problema na halos malunod tayo sa mga problema at kahirapan sa buhay, katulad ni Maria, kapit lang sa kamay ni Jesus. Kapit lang sa kamay ng ating Panginoon. Nadaig niya ang lahat ng madilim at masamang pangyayari. Dahil siya ay makapangyarihan at punong-puno ng pag-ibig. At kagaya ni Maria, sana huwag nating iiwanan ang Diyos. Huwag nating iiwanan ang Panginoon. Palagi tayong kumapit at humawak sa kaniyang kamay, dahil sa pamamagitan niya, madaig natin ang kapangyarihan ng kasamaan at kadiliman. At sa galak at tuwa, katulad ni Maria, ipahayag natin itong magandang balita. Ng ating Panginoon ay muling nabuhay, puno ng pag-ibig, puno ng pagmamahal. Sa Kanya dapat tayong sumunod, sa Kanya dapat tayong kumapit, anuman ang mangyari sa ating buhay. Amen. Amen. Magsitayo po tayo. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan, upang kasama rin niya tayo ay makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaanib ng Kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y nakapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang katuparan ng panukalan ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng Kanyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang magawain ni Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ang mga pangaakit ni Satanas upang sumuway ang tao sa Diyos ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon namay ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makapangakong magsisikap mamuhay
bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama. Kung tutularan ninyo siya sa kaniyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kaniyang katuwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kaniyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo, at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal, upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran na makasalanan, sa muling pagkabuhay na namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. May bukal sa gawing kanan ng tahanan ng may kapal, tubig nito'y bumubuhay sa lahat ng madaluyan. Aleluya ang awitan.
Ibinabangon mo kami, Ama, sa panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay na iyong anak na si Jesus. Sa pamamagitan niya, tulutan mo kami ng iyong grasyang nagdudulot ng galak at kaganapan. Kami ay dumadalangin at aming sinasabi, Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo ng may tapang at sagisag. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Talikdan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod sa bayan ng may takot sa Diyos. Tunay na malasakit sa mga mamamayan at buong katapatan. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapaligiran at likas yaman, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na salinlahi. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay muli bilang mga tunay na anak mo, Ama naming Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Biyayaan mo nawa kami ng panibagong pag-asa at buhay sa pamamagitan ng isang malinis, tapat at mapayapang halalan. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati rin ang ating kahilingan. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagtatagumpay sa kamatayan ng iyong anak na nabubuhay at naghahaling kasama mo at ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang na iyong sambayanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghahain ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsinuod po tayo. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang makaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo
ng iyong anak at aming Panginoong Heso Kristo, na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay inihain, ilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay na iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kaniyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kaniyang pagbabalik ay pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayoy aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tuhayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Basdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Bereng Maria, kaysa ng kanyang esposo na si San Jose, ang mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat na mabanal na aming inaasang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito na aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Pablo Virgilio, ng tanang mga obispo at buong kaparian,
at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang makailingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kukupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang makapatid naming yumao at ang lahat na lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay maasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa na iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tugubiling na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, maranang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanapikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ang Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin sa Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isang guni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry, and Regina Shelley Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong naririto ngayon, at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Muli, magandang umaga po sa lahat at Happy Easter. Ngiti naman kayo, hindi kayo masaya? Dapat lamang na tayo ay masaya at magalak sa araw na ito dahil si Jesus ay muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Mga minamahal na kapatid, naging matagumpay, naging makahulugan ang ating mapagdiriwang, ang ating magawain sa mahal na araw, sa panahon ng Kwaresma at higit sa lahat, itong araw, ang Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Dahil sa ating sama-sama, sa ating pagkakaisa, upang maging matagumpay ang mga pagdiriwang. At dahil dito, ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat ng mga tumulong upang maging maayos at matagumpay ang ating pagdiriwang ng ating panahon ng Kwaresma, ng mahal na araw, at ang Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Unang-una ay taus-pusong pasasalamat ang ating ipinaabot sa ating mga barangay, ang Barangay Baisa, Barangay 158, Barangay 159, at saka Barangay 161, na nakiisa at tumulong para sa ating mga preparasyon. Ganon din sa pag-assist sa ating daloy ng trapiko sa panahon ng prosesyon.
At sa araw na ito na kung saan isinara ang kalsada para mapagbigyan ang ating salubong. Pasalamat sa Barangay Baysa sa panguna ni Kapitan Gemma Juan and Council, Barangay 158 sa panguna ni Kapitan Jose Sequana and Council, Barangay 159 sa panguna ni Kapitan Jimmy Labing Isa and Council, Barangay 161 sa panguna ni Kapitan Carlo Cainia and Council. Tunay na buhay ang ating ubas, ang ugnayan ng barangay at simbahan dito sa ating mission station. Palakpakan po natin ang ating 4 na barangay na palaging tumutulong at sumusuporta sa atin. Pasalamatan din natin ang Rupert Signs and Services para sa ating stage ng ating mga anghel. Ganon din ang WIP sa pagbibigay sa atin ng daan at lugar upang idaos ang huling hapunan at kagabi ang pagbibindisyon ng apoy at tubig. Pasalamat din kina Kuya Rafi at Imalin Dichela para sa pagkain ng ating mga anghel. Tapos na silang kumain habang tayo ay nagmimisa. Kasi mga bata po sila, promise ko po, nabibigyan sila ng Jollibee sa pamagitan ni Kuya Rafi at Ate Imalin. Palakpakan po natin sila. Pasalamat din kay Ella Aconia para sa mga mineral water na ibinigay sa atin noong Biyernes Santo. At pasalamat din sa nagbigay din ngayong umaga ng burger at iba pang mga ipinakain natin sa ating mga angel. No? Iwan ko kung dumating, hindi ko na nasubaybayan. No? Kahapon ay hindi ko siya kilala. Basta may pumunta lang po dyan at sabi niya, Father, ilan po ang inyong angels? At sabi ko, ito po, no? Kasi magbibigay yung kanilang pamilya ng pagkain sa pamilya. Hindi ko na itanong yung pamilyang iyon. So kung narito man sila, ay maraming salamat sa inyong kagandahang loob. At pasalamatan din natin ang isa sa mga nakasama natin sa paglilingkod na nasa Australia ngayon na hindi tayo kinakalimutan, si Tupe. No? Siya po ang nag-sponsor ng ating mga bulaklak para sa ating decoration. Palakpakan po natin si Tupe na nasa Australia na nagpadala para maging maganda at maging maayos ang ating simbahan. Pasalamat din kina Eve, Gilbert at Casey para sa matyaga, mahabang pasensya at walang sawang paglalaan ng oras para sa pagtuturo sa ating mga munting anghel. So maraming salamat Eve, Gilbert at Casey. Ganon din kay Kuya Marlon na tumulong sa atin para sa ating choir. Napakaganda ng ating mga awit dahil walang tiyagang tumulong para sa kanilang mga practice. Ganon din sa magumanap na anghel at sa kanilang mga magulang na nakasuporta at tumulong simula sa practice hanggang sa matapos para maging maayos ang ating selebrasyon ng salubong. Palakpakan po natin ating mga angels at ang kanilang mga magulang dahil sa kanilang pagsakripisyo. Pasalamatan din natin ang magumanap na apostoles. Andun po sila sa upper view ng ating simbahan. 12 apostoles natin na simula sa Dalaw Pamilya hanggang sa matapos ang maselebrasyon ay naglaan ng kanilang mga oras upang maglingkod bilang mga apostoles. Siyempre, pasalamat din sa ating 2 brothers, si Brother Franz. Punta po kayo dito, Brother Franz, sa gitna. At Brother Erwin. So sila po ang mga seminarista na na-assign po dito sa atin. Ipagdasal po ninyo sila in God's grace. Ay ipagdasal po natin sa awa at biyaya ng Diyos. Hopefully next year ay magiging diakono na po sila. No? Next year hindi darating na mga August. No? Hopefully. No? So ipagdasal po natin sila.
Pasalamat din sa istrikto kong MC na kailangang kantahin ko talaga ang lahat, no? Yung mahirap na kantahin ay pinapakanta niya sa akin. At syempre, yung tumulong sa atin sa pag-decorate upang maging maganda ang ating chapel, no? Pasalamatan natin si Lance. Ganon din si Alvin, no? Na tumulong sa pag-decorate. Palakpakan po natin sila. Pasalamatan din po natin ang lahat ng mga cluster coordinators sa Faith, Hope, and Love at sa lahat ng mga chapel leaders, 12 chapel leaders, no? Na nagtulong para maging maayos ang ating mga paghahanda. At siyempre, maraming pasalamat sa Cluster Faith na sponsor ng ating buong Triduum o Holy Week celebration. Ang kapilya ng Santa Teresa ng Calcutta sa pamuno ni Mama Melinda. Tayo po, Ma. Tapos ang San Roque Chapel sa pamumuno ni Nanay Bitang at Ate Jenny. Tayo po, Nanay Betang. Ang kapilya ni San Juan sa pamumuno ni Kuya Ronnie. Siya din po ang Cluster Faith Coordinator. At pasalamat din kay Kuya Angelo, ang namumuno sa St. Louis de Montfort Chapel. Si Kuya Angelo sa likod, no? So maraming salamat sa Cluster Faith, no? Alam nyo, kahit matagal pa ang susunod na Holy Week, may iba na akong naiisip dahil nakita kong napakahirap na isa lang ang sponsor, no? Sa buong Triduum na ipag-celebrasyon natin. Sana i-announce ko ngayon kung sino ang kasunod na sponsor, no? Sino ang cluster na kasunod na sponsor. So, pero ibahin po natin, no? So magbunot-bunot po kayo at mag-in-charge ng kada araw, no? Hindi na buong Holy Week ang in-charge sa isang cluster, no? Magbunot kayong 3 cluster, kung sino ang in-charge ng Huwebes Santo, sino ang in-charge ng Biyernes Santo, at sino ang in-charge ng Sabado de Gloria, ang Sabado de Gloria at ng Salubong, no? So kung sino yung in charge doon sa araw na yun, doon na lang kayo mag-concentrate. No? Tapos kayo na ang bahala. Nakita nyo na kung paano natin ginawa sa loob ng 3 taon. So bigyan ko kayo ng empowerment. No? Siyempre andyan ako palagi kasama ninyo. Hindi ko kayo pababayaan kasama ng ating pastoral council. Pero kada araw ay may iba-ibang sponsor para hindi mabigat, kasi talagang mabigat at nakakapagod kapag isa lang talagang cluster ang gagawa ng buong Holy Week celebration. No? So muli, sa inyong lahat na mga minamahal kong mga leaders, no? Thank you so much. No? Salamat ng marami sa inyong walang sawang na pagtulong at pagsuporta kahit nakakapagod para maayos ang ating mga pagdiriwang. Siyempre, hindi tayo pinapabayaan ni Ate Marpy at Kuya Jess, ating mga pastoral workers, sila Kuya Loloy, Marlon at Jong, na patuloy na sumusuporta at tumutulong sa atin. Maganda, maayos at matagumpay ang ating pagdiriwang na kung minsan hindi tayo nagkakaunawaan, pero andoon pa rin ang pagkakaisa. So thank you so much. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Ngayon po ay nais kong ipapakilala sa inyo ang mga pamunuan ng ating Pastoral Council. Sila po ay ating naihalal noong April 9 sa ating General Assembly. No? So tatawagin ko sila na pumunta po dito sa gitna upang sila ay ating ipagdasal at sila ay ating babasbasan. So ang ating PPC chairperson ay si Vanessa Sebastian. Ang ating Vice PPC Chairperson ay si Kapitan Jose Sikwana Jr.
Ang ating PPC Secretary ay si Remy Gahudo. Ang kanyang Assistant Secretary ay si Ma'am Desena Fabilinia. Ang ating Treasurer ay si Ate Nina De Leon. Ang ating Chairperson on Commission on Worship and Liturgy, si Ate Liza Perez. Ang ating Commission on Social Services and Development, si Kuya Sani Liaban. At ang ating Commission on Education and Lay Formation, si Sari Simon. At ang ating Youth Coordinator ay si Judel Riandilar. So sila po ang ating mga bagong napili na mga Parish Pastoral Council. Sila po ang tutulong sa atin sa mga gawain natin at mga programa at proyektong pastoral para sa pagpapalago ng ating simbahan dito sa Mission Station. So ipagdasal po natin sila. Humarap po kayo dito para sa espesyal na panalangin. Tumayo po tayo at itaas ninyo ang inyong kamay para sila ay ating i-pray over. Mapagmahal naming Diyos, narito po ang mga leader ng aming mission station. Sila ay aming iniaalay sa iyo sa pagdiriwang namin ng Pasko ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Patuloy mo silang gabayan, bigyan ng lakas, karunungan at buhay upang sila ay maging kasama namin sa paglilingkod upang palaguin ang Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. Naway sila ay maging instrumento ng iyong kagandahang loob at ng iyong pagmamahal sa kanilang buhay paglilingkod. Kaya basbasan mo itong aming mga leaders dito sa Mission Station sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, bilang pagtanggap ng ating mga leaders dito sa Mission Station, tagapin natin sila sa masigabong palakpakan. So balik na po kayo sa inyong upuan. Maupo po uli. May nakalimutan pa ba ako? Wala na ako nakalimutan na pasalamatan. So basta sa lahat ng mga tumulong, kung hindi ko man nabanggit ang inyong pangalan, no? Ay maraming salamat sa inyong pagtulong at pagsuporta upang muli maging matagumpay, maging makahulugan ang ating pagdiriwang. No? Salamat sa patuloy ninyong pag-alay at paglaan ng inyong panahon at ng inyong mga sarili sa ating buhay paglilingkod. Pagkatapos ng misang ito, ay mayroon pa uli akong misa, tayong misa. Sa ganap na 8:00, ang ating misa ay doon po sa R&E Taxi Chapel para ang mga taga-Cluster Hope na hindi nakasimba sa araw na ito at kagabi ay makapagsimba po. Tapos mamayang 5:00 ng hapon, mayroon pa po ako uling misa sa ganap na 5:00. Doon po naman sa Cluster Love para ang taga-bayanihan ay may pagkakataon na makasimba din po. No? Dahil ang ating mission ay abutin natin ang mga kapatid nating mga nasalaylayan. Sumuli, maraming salamat sa inyong lahat. Happy Easter! Happy Easter. Magsitayo po tayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at tingin ang biyaya ng Diyos. Ang Diyos na tumubos at kumukupkup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Hesu Kristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal na mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, naialay na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Okay po, ang mga angels po natin, pwede po nang pumasok sa loob ng simbahan.